Grabe. Siguro sobrang hirap talaga ng buhay ng mga taong may depression, no? Paano kaya nila nakakayanang mag-survive sa ganong klase ng sitwasyon mayroon sila? Wala. Anong wala? Wala silang ibang iniisip at ginagawa kundi ang magpakamatay. Grabe naman. Totoo yun. Mostly kasi sa mga ganong tao, iniisip nila na wala nang sense yung buhay nila dahil puro pasakit lang naman nararanasan nila eh. Sa mga gaya nila na may depression, mas malaki pa ang porsyento na magpakamatay sila kaysa solusyonan nila yung mga problemang mayroon sila. Sana wag dumating sa punto na maging ganun ako. Baka hindi ko kayanan. Talaga te, napakahirap at nakakapandumang mapunta sa ganoong sitwasyon. Kawawa naman yung mga taong ganun. Nakakalungkot namang isipin na suicide na lang yung iniisip nilang paraan para matapos na yung sakit. Grabe, ang lumbay mo biglang tingnan. Alam mo, ganun talaga ang buhay. Wala na rin naman tayong magagawa sa mga taong mas piniling kitilin yung buhay nila. Kakalungkot. Oh, hindi ka na ng Sarah para matuwa ka. Ba't ang lungkot mo? May problema ba? Wala. Affected lang yun ng slide dahil sarap pag-usapan namin kanina. Abutan pa. Depression. Huwag mo na isipin yan. Kumain lang tayo. Wala ko paborito mo. Ay nako, gagawin niyo na naman ako third year na dalawa. Sige na bes, alas na ako din pupuntahan pa. Balik na lang ako mamaya. Ingat siya. Ayan. Kumain ka na ba? Ano ba yung dala mo? Shumble rice. Baby. Miss-call mo ako ha? Basta ikaw. Kamusta na pala nga mo? Si Tita Nelly, maayos na ba siya? Okay na siya. Tapos na nga ng hospital eh. Sana gumaling na siya. Miss ko na rin si Tita eh. Baka hindi pa lang ako makadalaw ngayon. Baka next time pa. Okay lang. Naiintindihan ko naman. Nga pala, balik ka. Bumalik ka ba sa tito? Oo, nung nakarang araw pa, masaya na nga ulit si Mama eh. Hindi na siya nananakit tulad ng dati. Kaya man na. Magiging okay din ang lahat. Wala. Uy, Iya, bakit ka absent ka kahapon? Nadalas ako ng top student sa school niya. Pati ko naging top 1. Bakit wala ka? Ay, sorry po, nagkaroon lang po na yung Hayain na. Basta bukas na, pupuntahin mo ang magulang mo para sa award. Sige po. Sige. Congrats nga pala. Thank you, sir. Papapuntayin mo ba yung mama mo bukas? Oo, kailangan daw eh. Eh, paano? Bahala na. Basta ako, sasabihin ko pa rin sa kanya. Hello po, ma. Ano na naman? Kailangan niyo daw pumunta dito bukas sa school. Hindi, busy ako. Card giving po kasi namin. Sabi po ng teacher namin, kailangan niyo daw po pumunta dito. Sabi ka busy ako, di ba? At ako nga pala, magmadali ka at mag-empahe ka. Bakit po? Update ka kapag nakauwi ka na ha. Grabe sa update ha. Uy ha, kailangan yun. Ingat. Ingat. Bye. Yan ka pala. Okay ka? Oo, okay lang ako. Ano ka ba naman? Hindi na yung uwi. Tanglat hindi mo sinasabi sa akin. Ano nga problema? Bukas kasi may bigayan ng certificate sa klase namin. Sa mga student na kasali sa top 10. Top 1 ako eh. Eh? Congrats! Ang galing mo naman. Bakit parang di ka naman masaya? Kailangan daw na magulang bukas sa recognition eh. Baka walang pumunta sa akin. Wala naman kasi ako magulang. Hoy, Kimi! Tara na nga! Ma, nandito na po ako. Ano ba yan? Bakit ginaw ka lang? Dali-dali umalis ka na. Darating na si Jeff. Bakit po? Dahil ayaw ko malaman na may anak ako. Saan po Umalis ako ka na. pupunta? Ewan, basta umalis ka na. Wala
Hello, Shai. Busy ka ba? Pwede ba akong pumunta dyan sa inyo? Sige, ano ba problema? Mamaya ko na lang ikukwento pagdating ko dyan. Salamat ha. Wala na kasi ako maisip na mapuntahan eh. Okay lang yun, naiintindihan naman kita. Nakakainis naman yung ina mo. Hindi ka man lang inisip. Hayaan na natin. Okay lang ba sa itong lugar na to? Oo, okay lang. Huwag ka mag-alala. Naghahanap din kasi ako ng mga part-time job. Kasi sabi mo sana tawagan na tayo. Salamat ha. Ang laki talaga na naitulong mo sa akin, Shai. Ano ka ba naman? We are friends, di ba? Gusto mo ba kumain ka muna? Kuha muna ako ng pagkain. Si Rotsi ba yun? Ha? Asan? Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Nasaan ka? Nasa bahay. Bakit? Maghiwalay na tayong dalawa. Ha? Bakit? Akala mo ba hindi ko alam na niloloko mo lang ako? Kitang-kita ng dalawang mata ko, Roxy. Kaya sorry. Sorry? Niloko mo ako, tapos yun ang sasabihin mo, sorry lang? Kaya mo naman ako magpaliwanag. Anong ipapaliwanag mo? Paano mo ako niloko? Ay lang, Kung mahal mo ako, bakit mo ako niloko? Sinungaling, katulad ka rin pala ng iba. Saan ba ako nagkulang, Shai? Hindi mo kasalanang niloko ka ni Rotsy. Hindi lang talaga siya nakontento sa'yo. Hindi ba ako worth it? Mahalaga ka, Kayla. May halaga ka. Kasalanan niya na hindi niya nakita yun. At kung mas pinili niya ang iba kaysa sa'yo, hindi ikaw ang may pagkakamali roon. Bakit ikaw ba ang napili? Ngayon ang puso ko'y suwi. Kay simple lang ng aking hiling, na madama mo rin ang pait at Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. And in other areas, the LGUs are advised to Walang iya ka talagang bata ka. Bakit hindi ka na gumagawa ng module sabi ng teacher mo? Gusto mo ba talagang bumagsak? Pumunta ka sa school mo ha. Ayusin mo yung pag-aaral mo. Kaya ko pa ba? Bakit ko ba nararanasan to? Yung magulang ko, na hindi ko man lang maramdaman na mahal niya ako. Yung taong mahal ko, pinagmuha sa akin kapalit-palit ako.
Shay, ayoko na. Wag! Shay, ayoko na. Ano bang nangyayari? Hindi ko na kaya. Kayla, huwag mong gawin yung iniisip mo. Please, huwag mong gawin. Hindi lang naman yan ang solusyon na pwede mong gawin eh. Kaya tigilan mo na yan. Ano pa ang alam mo? Tita, siya, pasensya na ako, ngayon lang ako. Nagpapahinga na po siya. Grabe po yung iniyak na kanina eh. Kailangan niya po kayo. Pasensya na siya kung ngayon lang ako. Walang galang na po, tita. Pero mas importante pa po ba sa inyo yung partner niyo kaysa kay Kayla? Halos mamatay na po yung anak niyo, tita. Kailangan niya po kayo, pero palagi po kayong wala. Sa tingin niyo po ba, saan na lang kukuha ng lakas si Kayla para magpatuloy kung mismong ina niya tinalikuran na siya? Sana naman po, wag na tayong umabot sa puntong mawala na siya bago niyo ma-realize ang lahat. Iparamdam niyo naman po sa kanya na mahalaga siya sa inyo. Nakakaawa na po si Kayla. Kawawa naman po yung kaibigan ko. Miss Vergara, ikaw ba to? Yes po, sir. Bakit po? Baka makakapunta ka rito sa school ngayon. Tungkol lang ito sa mga failing grades mo. Kakausapin ka ng guidance counselor natin. Po? Pasensya na, Kayla, pero kailangan ka niya makausap. Sige po. Nakarating sa akin na isa ka daw sa mga students na hindi na nakakapagpasa ng mga modules. May problema ka ba? Ang dami po kasi nangyari ko ng araw. Alam ba ito ng mga magulang mo? Hindi naman po nila pinapansin nararamdaman ko eh. Pero trinay mo ba na sabihan nila sa akin? Hindi po. Itry mo naman ngayon, baka sakali maintindihan ka na nila. Ano pa bang nararamdaman mo? Feeling ko po depressed ako eh. Hindi pa po ako nakakapagpakonsulta sa ospital. So self-diagnose. Opo. Pero kahit pa paano naman ba, gumagana yung pakiramdam mo? Hindi po masyado. E di kung ganun, kailangan mo pa rin sabihin yan para naman gumaan kahit pa paano yung nararamdaman mo. Yung regarding naman sa pagkukomply mo ng mga modules, kaya ka naman magbigay ng ilang pang linggo eh, para makapagpasa ka. Sige po, salamat po. Pero kung hindi ka naman maging okay, basta ipaalam mo lang agad sa amin na hindi ka makakapagpasa. Sige po. Kamusta? Ano raw yung sabi sa'yo? Kinausap ako tungkol sa grades ko. Bagsak na raw. Paano yun? Binigyan ako ng ilang linggo para mag-comply. Saka binigyan ako ng advice. Ang galing nga. Kahit papano gumana pakiramdam ko. Alam kong magiging okay ka rin. Sana maging okay na ang lahat sa'yo, Kayla. Nandito lang ako, ha? Salamat. Ang depresyon ay isang matinding suliranin na maaaring kaharapin ng sinuman. At hindi rin biro ang lutasin ng ganong klase ng problema. Ang pinakaunang pwedeng isipin ng taong may depresyon ay ang magpatiwakal. Ngunit, isa rin sa mga solusyon na maaaring gawin ay ang humanap ng isang kakampi at sandalan sa mga panahong nahihirapan na. Gaya ko. Sa tulong ng kaibigan ko at iba pang tao sa aking paligid, kahit na dumaan ako sa isang bahagi ng buhay ko kung saan naranasan ko ang lungkot at sakit na dala ng depresyon, nakayanan kong bumalik at maging normal muli. At sana, hindi ko na muling biguin ang sarili ko. Sana, kayanin ko ang magpatuloy. Batid kong hindi na naisin ng mga nakapaligid sa akin na mawala ako. Dahil alam ko na ngayon may